Kumusta? Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So isang napakagandang gabi po sa ating lahat. So sana po ang iba ay nag-relax na. So welcome back sa ating panibagong video, panibagong kalaman dito lang sa ating munting YouTube channel mga ka-farmers. So bago natin umpisahan mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating kwentuhan sa gabing ito ay unang-una po ay magpapasalamat po ng ating pong may kapal dahil sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw. Kasi alam po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers, kung wala po siya ay wala po tayong magagawa. Okay, so ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, isang napakagandang gabi po sa ating lahat mga ka-farmers. So ang pag-usapan po natin mga ka-farmers sa gabing ito ay patungkol po sa fertilizer. Kasi mga ka-farmers, mga ka-viewers, may nag-comment at nagtanong sa atin patungkol po sa fertilizer. Ang fertilizer mga ka-farmers, sabi niya, dahilan daw sa pagkulot o sanhi sa pagkasira ng mga pananim niya. So sabi niya, sir, may tanong lang po ako sa inyo. Ang gamit kong fertilizer, sabi niya, ito sir ang gamit ko. Tapos yung nagdilig siya ng fertilizer, sabi niya, bigla lang daw nangungulot ang mga talbos ng kanyang kamatis. Ay di yung tinanong ko siya, mga ka-farmers, ba't nangulot? Baka sabi niya, sagot niya sa akin, siguro sobra lang ang dosage. Yun ang sabi niya. Sabi ko, baka mayroong mga aphids. Sabi niya ay wala. Yung pinapasent niya mga ka-farmers sa akin, ang feature, sabi ko, ang damage ng mga sucking and sowing insect hindi natin makikita, kasi napakalit nila. Pero thrips, aphids lang mga ka-farmers, mapansin natin sila. So may ibang mga insektong nakatago sa ilalim ng dahon ng ating talong, ating ampalaya, ay hindi din na mapapansin pati sa ating kamatis. So sabi niya mga ka-farmers, yung nagdilig siya ng fertilizer sa kanyang kamatis at saka sa yung tanim na ampalaya, nangungulot daw ang dahon. Sabi ko mga ka-farmers, hindi sanhi ang fertilizer. Ang sanhi yan ay insecticide. Ay yung tinawagan ko siya, to video call. Sabi ko sa kanya, ka-farmers, subukan mo ito, i-apply. Sabi niya, anong yung insecticide sir? Baka pwede pa ito ko ito, Benevia. Tapos mo mag-spray ng Benevia, ang sunod mong gagamitin pagkalipas ng mga 3 araw, yung atal, virus transmitted, ay para po siya sa nangungulot. Kasi sabi niya, pagkatapos ko sir nagdilig ng fertilizer, ganito na lahat, parang overdose siguro ang dosage ko. Ay yung tinanong ko siya, ilang araw na ba ang tanim mo na kamatis at saka ampalaya? At sabi niya, magtatlong linggo na daw ang kanyang ampalaya. Tapos ang kanyang kamatis ay pa lang, 2 linggo kapit pa lang. Tapos nangungulot ang talbos. Sabi ko, sige, punta ka sa taniman mo. Tapos pasyal ka doon. Videohan mo ng malinaw, ilapit mo para makita na rin. Ayan mga ka-farmers, nakita ko may mga langgam. So sa madaling salita, pag may mga langgam, may mga aphids, mga thrips. So yun po mga ka-farmers, sabi ko, alugin mo ang mga puno mo ng ampalaya. So may lumilipad, may white fly pa din. So yun mga ka-farmers, sabi ko, inaatake na ng mga sowing and sucking insect ang tanim mo. So ang spray mo lang Benevia. Yung nag-spray siya ng Benevia, sabi ko, kasi lala na, ay nagpapa-alternate po tayo ng isang insecticide, yung Alika. Benevia Alika lang ang pinapapa-spray ko. Sabi ko, sige, pagkatapos mo mag-spray ng Benevia at saka tawagan mo ako mga 5 days from now, yung nakausap ko siya. Ayan ang mga ka-farmers, sabi niya, sir, totoo nga pala, hindi ang fertilizer ang sanhi sa pagkulot po ng dahon ng aking tanim na kamatis, tanim na ampalaya, kundi yung palang mga langgam. Kung hindi din sanhi ang langgam, may mga aphids, yung parang ihi nila,
yan, anuhin din ng mga langgam. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, mas maganda na may alam tayo, no, lalo na pag halimbawa ang ating tanim ay inaatake ng punggos. So ang kailangan natin fungicide. Kung ang umaatake ay mga ano po, pesteng insekto, so insecticide ang kailangan. So ang pinaka-espesyalista sa ating tanim mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kita mismo. So mga ka-farmers no, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. Marami na po tayo mga video tutorial na pinapasilip ko sa inyo kung anong klaseng insekto. Ito po ang aphids, ito po ang thrips, ito po ang mite, ito po ang spider mite, red mites, yung mga ganyan-ganyan, mga fur pinapasilip ko. Tapos sa punggos naman mga ka-farmers, ganun din pinapakita ko. Ito ang early blight, ito ang leaf spot, ito ang ano, tapos ito ang gamot. So makakatulong din sa inyo mga ka-farmers. So halimbawa mga ka-farmers, pag early blight lang ang problema natin ha, sa pag-ikot natin, sa pag-check po ng mga dahon ng ating mga pananim. Kasi pinaka-importante po siya mga ka-farmers na alam natin. Kasi pag hindi natin alam, parang nag-spray lang tayo na parang ano kaya to no? Tapos yun mga ka-farmers, parang naalangan ang ating mga pananim. So mas maganda mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo na ang pinaka-importante alam natin ang problema ng ating tanim kung namumroblema man. Alam natin ang klaseng insekto kung insekto man. So ang i-share ko lang po sa inyo, paano ba natin yan maiwasan. Ano lang mga ka-farmers, mag-spray lang po tayo ng mga pang-prevention ng insecticide, fungicide na compatible. Example mga ka-farmers, para may protection ang inyong tanim. Example lang po ito mga ka-farmers. Halimbawa ay nag-spray ka ng alika, pwede na muna siyang sabayan ng score. Okay, ang dosage ng alika, example lang 3 ml. Tapos ang dosage mo ng ano po, score 10 ml. So yung pinaka-low dosage, yun ang gagamitin mo ka-farmers, no? So yun ang gagamitin mo para ano po, hindi po ma-overdose ang tanim mo. So pag mag-spray ka ng mga insecticide, fungicide mga ka-farmers, ko lang kailangan compatible. So ano po ang mga compatible? So yun nabanggit ko na. So pangalawa, kung mag-alternate ka, yung ibang insecticide, fungicide na compatible, kagaya ng halimbawa nag-spray ka ng Benevia, so pwede ka ang fungicide mo ay Forso, then tapos foliar. So yung mga nabanggit ko mga ka-farmers na insecticide at fungicide, sila po ay mga compatible. So mas maganda mga ka-farmers no, na alam natin ang pag-mix. Tapos alam nyo mga ka-farmers, ang paggamit po ng mga insecticide, mas maganda alam po natin. Kasi sa insecticide natin ginagamit, pwede ding masira ang ating tanim. Tapos ang pag-apply. So ang pinakamahalaga mga ka-farmers sa ating pinag-usapan ngayon, alam natin ang mga fungus na umatake, alam po natin ang mga insekto na umatake. Tapos ang pinakamahalaga sa lahat, alam natin ang insecticide at fungicide na compatible para pag spray natin isang spray lang, may insecticide na, may fungicide na, di ba? Para hindi na tayo pabalik-balik. Tapos pwede sabayan ng foliar. Halimbawa mga ka-farmers, kung ang inyong tanim sana nga ano po niyo maintindihan niyo ang paliwanag na natin. Kung ang inyong tanim inaatake ng fungus, tapos mag-spray kayo ng fungicide, sabayan nyo ng insecticide kasi compatible, pwede po. Pero si foliar mga ka-farmers hindi pwede lalo na pag mataas ang kanyang nitrogen. So para sa mabilisang pag-recover po ng inyong tanim na inaatake po ng fungus, wag muna ninyong lahukan ng foliar ang inyong insecticide at saka fungicide. So maliwanag. So ganyan lang no mga ka-farmers, sana nga maintindihan nyo ang itinuro ko sa inyo. Tapos kung ano man ang dosage, pinaka-low dosage, halimbawa nag-dosage mga ka-farmers, example lang alika 3 to 5 ml. So mag-umpisa ka sa 3 ml. Tapos ang pinaka-maximum 5 ml. So ang 5 ml mo mga ka-farmers, tama na yun sa pinaka-maximum.
wag mo nang palabisan. Kasi ang labis mga ka-farmers ay nakakasira na, no? So napakatapang ni Alika kasi lambda cyhalothrin at saka timitoxam po ang kanyang EI. So tama na mga ka-farmers ang 5 ml, sapat na po siya. So kung gawin mong 10 ml mga ka-farmers, patay ang mga feasting insekto, patay din ang mga maliliit na bunga ng mga tanim mo na ampalaya, maninilaw din at hindi lumaki. Ang kamatis, ganun din, malaglag ang bulak. Ang talong, ang sili, so ganun din. So paano natin iwasan para hindi sila malaglag? Sundin lang natin ang dosage. Kailangan nating magbasa ng mga insecticide, mga fungicide na ating ginagamit. So pag mag-apply tayo sa ating mga bagong tanim, so yung pinaka-low dosage ang ating i-apply, no? Pang prevention lang. Tapos mga ka-farmers, pag napasukan ka na, so yun ang sinasabi ko sa inyo, pag halimbawa may mga fungus na, huwag niyong sabayan ng foliar. Pero pag halimbawa insekto lang, ayan, pwede fungicide, isabay mo na, tapos insecticide, then foliar. So yun pwede siya mga ka-farmer. So sa gabing ito mga ka-farmers, sana po may natutunan po kayo, no? So abangan nyo lang palagi ang mga video na ina-upload natin dito lang sa ating munting YouTube channel. Sana po ay nakakatulong po sa inyo, no mga ka-farmers. So sa nagtatanong sa atin, sana ngayon nasagot natin. Hindi dahilan ang mga fertilizer, kundi hindi dahilan ang mga fertilizer sa pagkulot ng mga talbos ng mga kamatis at ampalaya mo, kundi yung insekto na yun na umaatake, yun po ang sanhi. So ngayon mga ka-farmers, yung pinapasilip na niya sa atin ngayon ay nagbunga na, maganda na din mga ka-farmers kasi nakapag-harvest na daw siya sa dalawang lata niya na 70 kilos, no? So natuwa na ako mga ka-farmers kasi baguhan pa lang po siya. So yun ang napansin niya, yung nagdilig siya ng pangatlo sa kanyang tanim na ampalaya, pangatlong bisis, tapos sa kamatis naman ay pangalawa. So yun ang napansin niya na may mga talbos daw nangungulot pati din sa kanyang ampalaya. So ang pinapa-spray natin, share ko lang po sa inyo, una ay binibia. So nagbili siya ng binibia, sabi niya saan mabili, try mo daw sa online kasi napakalayo niya mga ka-farmers. Ay sabi niya, ito ba sir, screenshot niya at sinin niya ang picture sa akin. Yes po. Anong dosage sir? 30 to 40, pwede ka sa 30. Ayun. Tapos may alih ka na siya. So spray ka ng binibia, after mga 3 to 4 days, pwede ulitin mo ang alika. So ang paggamit po ng mga insecticide mga ka-farmers, no, share ko lang po sa inyo, gagamitin lang natin sila kung kinakailangan. Pero pag hindi mga ka-farmers, parang hindi masayang ang ating pera. So yun lang po, no, ang may share ko sa inyo sa gabing ito. Sana may natutunan po kayo sa ating ginagawang mga short video mga ka-farmers. Okay, susuin yung lahat na mahilig sa ganitong sapin, paki-share and comment na lang po, paki-like na naman po mga ka-farmers kung pwede lang. Tapos pag may ads ang ating mga ginagawang video, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo, don't skip my ads kasi kaya tayo palaging gumagawa ng content at nag-upload ang nagsipag sa pag-share ng konting kaalaman sa inyo, nang dahil po na may sahod na po tayo. Kahit konti mga ka-farmers, masaya na po, no? Kasi nagdagdagan po ang ating extra income araw-araw. So maraming salamat po sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, lalo na sa ating mga new subscriber na mga OFW. Maraming salamat po. So totoo at tunay na may pera sa farming basta alam lang po natin. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, handa po ako mag-share sa inyo ng mga kunting kaalaman na natutunan ko simulang ako'y natuto mga ka-farmers hanggang ngayon. Pwede ko pong ibahagi sa inyo. So ito lang ang simpleng paraan na napag-isipan ko na makakatulong ako sa inyo kasi nasa ibang lugar kayo tapos ako'y nandito lang sa Mindanao at lumipat sa Luzon kung saan doon na ako nagpa-farming kasi nakita ko din sa amin sa Mindanao, napakaliit lang po ang market namin. Ang market namin din ng mga ka-farmers ay Pabisayas. Kasi pag dito sa Mindanao, ibabagsak lahat namin ng gulay. Hindi na po, kasi kunti lang ang tao din eh. So kaya pinadala namin sa Visayas sa Cebu. Okay, so mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, sa ngayon ay nandito pa tayo sa bahay tapos may mga video ako, ay yung mga video na mga tag 3 to 5 minutes, yung mga update lang, no. So pwede nyo panoorin mga ka-farmers kasi nakakatuwa naman ang ating mga ina-upload na video kasi
kahit parang reels lang, no? Nakakatuwa naman. So pag halimbawa ay mataas ang ating video, yan, nag-share po tayo ng konting kaalaman. So hindi ko ano po mga ka-farmers, sabay-sabayin ang pag-share para makuha ninyo. So pagbalik siguro natin, pwede na mga ka-farmers na series na natin ang ating pag-upload sa ating munting YouTube channel. So yun lang po no mga ka-farmers. So bago tayo magtapos, may love shout out po no sa mga subscriber natin dyan no, sa Samar, sa Liti, sa Bicol, kasi sabi nila, sir, salamat po ng marami. Marami akong natutunan sa inyo. Salamat sir. Marami kayong mga nagko-content about farming, pero po yung iba, pag magtanong kami wala nang sagot. Ang ilagay, ang reply lang daw, heart lang daw, heart. Palagi lang silang i-heart. So ibig sabihin, appreciate man sa mga ibang content creator, pero ang sa akin mga ka-farmers, pag halimbawa, sir, pwede mo ba isulat kasi parang mahina ang signal, tapos yung insecticide na nabanggit mo hindi ko malinang maintindihan, yan, ikaw ilagay ko sa comment. Ito ka-farmers, ang insecticide, fungicide at foliar na aking dinis-discuss. So nilagay ko sa comment mga ka-farmers. So okay, so sa inyong lahat no mga ka-farmers, so ulitin ko, may galab shout out po sa mga new subscriber nating mga OFW, sa inyong lahat, maraming salamat po. So sa mga viewers natin at sa mga baguhan pa sa ating YouTube channel, so sa inyong lahat, maraming salamat po. So pasensyahan nyo ako mga ka-farmers kasi parang bulol akong magsalita ng Tagalog tapos hirap magpaliwanag. So kahit ganyan lang mga ka-farmers ang kaya ko, sana maintindihan nyo lang kasi pinilit ko lang ang aking sarili na makapagsalita ng lingwaheng Tagalog. Okay lang siguro no sa aming lingwahe, wala sigurong problema. Tapos hindi ako expert sa mga insecticide, fungicide. Dahil lang siguro may karanasan tayong umabot na ng mga 35 years sa pagtatanim. Tapos sa paggamit ng mga synthetic insecticide, fungicide, foliar at saka iba pa. Yun lang po mga ka-farmers, yung mga subok ko na at napatunayang maganda, yun lang ang pwede kong i-share sa inyo. Yun lang po ang pwede kong ibahagi sa inyo. Okay, so sa inyong lahat no mga ka-farmers, so ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa buong ibang bansa. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Hanggang dito na lang. Ako na po yung magpapaalam. Bye bye. See you next vlog.